Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 351, sino ang kalunos-lunos-kalunos-lunos? Lin Feng. Nang makita ng mga tao si Lin Feng, nagulat sila. Sinasabi ni Qiyong Biluo na si Lin Feng ay duwag at siya lang ang may karapatang lumaban sa mga matataas na opisyal, sinasabi lang din niya na gusto niya itong turuan ng leksyon, ngunit ngayon ay lumitaw si Lin Feng sa harapan. Sa kanya, mukhang magsisimula na ang saya. Akala ng maraming tao sa karamihan habang sila ay nasa sabik. Si Qiyong Biluo ay sapat na malakas upang talunin si Dubi, natalo rin ni Lin Feng si Dubi at pinutol ang kanyang braso sa isang hampas. Sa makatuwid, paanong hindi maiinip ang mga tao na makitang naglalaban sina Lin Feng at Qiyong Biluo? Ang labanang iyon ay tiyak na magiging kahanga-hanga, ito ang pinakaabangan na labanan sa akademya. Itinuring ng lahat sina Qiyong Biluo at Lin Feng bilang dalawang pinakamahusay na estudyante ng akademya. Nang makita ni Meng Qing si Lin Feng na dumating, ang kanyang malamig na yelo na chi ay ganap na naglaho, dahil siya ay dumating, si Qiyong Biluo ay may iwan para sa kanya. Nang makita ni Qiyong Luo si Lin Feng na gumagalaw sa kalangitan, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Si Lin Feng ay nagmamadali sa kalangitan na mukhang lubos na nakaka-relax, siya ba ay talagang nasa layer ng Ling Chi? Hindi ba talaga siya nakapasok sa Zuan Chi layer? Lin Feng, nakalusot ka ba sa Zuan Chi layer? Walang pakialam na tanong ni Qiyong Biluo. On naman. Sabi ni Lin Feng habang huminto at nakatingin kay Qiyong Biluo. Wala naman siyang tinatago. Ikaw at ako ay pareho tayong cultivator sa Zuan Chi layer, hindi ko talaga maintindihan kung saan nagmumula ang iyong kayabangan at kung bakit mo iniisip na maaari mong ituro sa akin ang kahit ano. Emph. Malamig na nguso ni Qiyong Biluo. Gamaan ang pakiramdam niya at hindi man lang tumugon kay Lin Feng, sa halip ay pinagtawanan lang niya ito. Kung ikaw ay isang tagapagsaka ng layer ng Ling Chi, magkakaroon ako ng pagpapahalaga para sa iyo, na tinatalo ang isang cultivator ng layer ng Zuan Chi, tulad ng Dubi, kapag nasa Ling Chi layer ay isang bagay na kahanga-hanga, ngunit ngayon, ito ay isang kakaibang kwento, ikaw talaga ay nakalusot sa Zuan Chi layer na siyang dahilan kung bakit mo natalo si Dubi, ito ay hindi kahit isang bagay na dapat banggitin. Sabi ni Qiyong Biluo na may paghamak, nang marinig iyon ng karamihan, lahat sila ay sumang-ayon sa kanya. Ganyan iyon, nakakagulat na nakapasok si Lin Feng sa Zuan Chi layer, hindi nakakagulat na natalo ni Lin Feng si Dubi, ngunit para sa kanyang edad, ang paglusot sa Zuan Chi layer ay isang bagay na nakakatakot. Kung alam nila na nasa Ling Chi layer pa rin si Lin Feng nang talunin niya si Dubi at nakapasok siya sa Zuan Chi layer pagkatapos noon, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Kahit si Qiyong Biluo ay hindi maniniwala sa ganoong kwento. Hindi rin nagabalang magpaliwanag si Lin Feng. May mga bagay na hindi niya kailangang ipaliwanag, kailangan lang niyang gamitin ang kanyang mga aksyon para maniwala ang mga tao. Hindi ba dapat banggitin? Kakaiba, dahil noong natalo mo si Dubi pagkatapos mong makalusot, lalo kang naging mayabang at mayabang, akala mo ikaw ang pinakamagaling sa akademya, kaya kapag natalo mo si Dubi, mas prestihiyoso ito kaysa sa ginawa ko, biro ni Lin Feng. Kahit na narinig niya na si Qiyong Biluo ay dating introvert at mahinhin sa nakaraan, iyon ay nakaraan, sa mga araw na ito siya ay naging labis na mayabang. Siguro dahil wala na siyang pressure at hindi na tinatago ang totoong ugali niya, gusto niyang sumikat at humanga ng lahat. Sinabi ko na, papatunayan ko sa lahat na tama ako, ipapakita ko sa lahat na hindi ka, Lin Feng, may kukumpara sa mga katulad ko. Nang matapos magsalita si Chong Biluo, naglabas siya ng malamig na enerhiya na pumapalibot kay Lin Feng. Lin Feng, noong una ay gusto ko lang natalunin ka, wala nang iba pa, ngunit dahil hindi mo pinahahalagahan ang aking kabaitan at kumilos ng mayabang na paraan, pipigilan ko ang iyong paglilinang. Isaalang-alang ito bilang isang aral at sa hinaharap, alamin ang iyong lugar. Mayabang, pilayan ang kanyang paglilinang. Alam mo ba ang lugar niya? Napatulala si Lin Feng. Patuloy siyang pinupukaw ni Qiyong Biluo at pagkatapos ay naglakas loob na sabihin na siya ang mayabang. Itinuring ni Qiyong Biluo ang kanyang sarili bilang ang tanging tao na maaaring ipagmalaki at dapat lamang siyang purihin at sambahin ng iba. Huwag mo siyang hawakan. Sa pagkakataong iyon, isang boses ang nagmula sa malayo. Hindi ito malakas na boses ngunit tumagos ito sa eardrums ng mga tao na nagpa-freeze sa lahat. Parang may sound attack ang boses na iyon. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakakita ng mga silhouette sa abot tanaw. Ang mga taong ito ay nakasakay sa mga puting crane, ang tanawin ay kahanga-hanga. Mukhang naguguluhan ng mga tao, iniisip nila kung sino ang mga taong ito na nakakagulat na pigilan si Qiyong Biluo sa pag-atake kay Lin Feng. Siyempre, may mga tao rin na nagsimulang manginig nang makita nilang papalapit ang mga taong ito. Ito ay ang Yuklan, ang mga taong ito ay kabilang sa Yuklan. Bakit sila pumunta sa Celestial Academy? At saka, hindi nila pinahintulutan si Qiyong Biluo na lumaban kay Lin Feng, biglang naging palakaibigan si Lin Feng sa Yuklan. Noong nakaraan, nagkaroon ng malaking salungatan si Lin Feng sa Baiklan, na kinabibilangan din ng Yuklan, bukod pa, nagkaroon din siya ng direktang salungatan sa Yuklan. Kumunat ang noo ni Qiyong Biluo, nakikilala rin niya ang mga taong ito, lalo na ang kanilang pinuno, nakilala niya ito minsan, ito ay isang elder ng Yuklan na napakalakas. Maaaring may kasunduan siya sa Yuklan. Naisip ni Qiyong Biluo, amin ang buhay niya, ang Yuklan. Walang makakahawak sa kanya, sabi ng elder ng Yuklan na nagpakilig sa mga tao. Ang mga taong ito ay talagang kabilang sa Yuklan at talagang dumating din dahil kay Lin Feng, gayunpaman, hindi sila pumunta para tulungan siya kundi para personal siyang patayin. Nakakagulat na sinaktan ni Lin Feng ang Yuklan.
Kaya ang galit na Yuklan ay nagpadala ng napakaraming malalakas na cultivator para patayin si Lin Feng, talagang napakatapang at matapang niya. Si Qiyong Biluo ay natulala rin ngunit kaagad pagkatapos, nakita niyang nakakatuwa ang sitwasyon. Sinulyapan niya ang mga tao ng Yuklan at pagkatapos ay kay Lin Feng. Tulad ng inaasahan, ang taong ito ay nag-overestimate sa sarili niya. Hindi niya alam kung gaano kalawak ang mundo. Walang pakialam na sabi ni Qiyong Biluo. Sa Zuyu, maraming mga henyo ngunit ang mga angkan na kasing lakas ng Yuklan, ang mga malalakas na angkan ay napakabihirang. Umaasa sa kanyang likas na kakayahan, pinukaw ni Lin Feng ang Yuklan, talagang gusto niyang mamatay. Si Lin Feng ay isang mangmang na tanga. Kung gusto mo, noong una ay gusto kong pilayin ang kanyang kultibasyon ngunit dahil nasaktan niya ang Yuklan, maaari mo siyang makuha. Sabi ni Qiyong Biluo, na parang nagbigay ng regalo sa Yuklan. Kung sino man ang magtapon sa kanya, tila tiyak na magdurusa siya ng walang posibilidad na makatakas. Bakit gusto mong pilayin ang kanyang pagilinang? Tanong ng elder ng Yuklan. Hindi ko kayang makita ang kanyang mukha kaya gusto kong pilayin ang kanyang pagilinang. Sagot ni Qiyong Biluo habang bahagyang tumatango at nakangiti, na parabang walang kwentang bagay ang kanyang pinag-uusapan. Hindi niya kayang makita siya, kaya gusto niyang pilayin ang kanyang cultivation. Anong nerve? Akala ng karamihan. Qiyong Biluo noong una ay hinamak si Lin Feng at ayaw makipaglaban sa kanya. Sige, noong una, gusto kong personal na umatake ngunit gusto ko ang iyong dahilan, si Lin Feng ay sa iyo, maaari mong pilayin ang kanyang pagilinang ngunit huwag mo siyang patayin. Sabi ng matanda sa malamig at hiwalay na tono. Medyo nagulat si Qiyong Biluo ngunit ngumiti kaagad pagkatapos. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay ng masunurin at magalang. Na sinabi. Dahil sa ganoong paraan, hindi ko napipigilan ang aking sarili at pilayin ang kanyang paglilinang, ang kanyang buhay ay mananatili sa iyo. Oo, tumango ang matanda. Tila sila ay nasa perpektong pagkakaisa na parabang sila ay nangangaso at si Lin Feng ang kanilang biktima. Dahan-daang lumingon si Qiyong Biluo at tumingin kay Lin Feng. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Lin Feng, nakakaawa ka, sabi ni Biluo. Sa pagkakataong iyon, walang sinabi si Lin Feng, ang purong araw na si Qi ay nagsimulang umikot sa kanyang kamao. Kaagad pagkatapos, sumugod si Lin Feng at sa isang iglap, na parang nag-teleport doon, nagpakita siya sa harap ni Qiyong Biluo. Si Lin Feng ay natatakpan ng apoy, mula ulo hanggang paa. Ito ay lubhang nakasisilaw. Pearson Qi ay marahas na nag-aapoy sa paligid ng kanyang kamao, hindi na ito mukhang isang kamao ngunit sa halip ay mukhang isang maliit na araw. Napapaligiran si Lin Feng ng matinding apoy, pinalibutan ng apoy na ito ang kanyang kamao na parang bulalakaw patungo sa Qiyong Biluo. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Ang ekspresyon ng mukha ni Qiyong Biluo ay lubhang nagbago. Mabilis niyang pinakondense ang kanyang purong chi para harangin ang kamao ni Lin Feng. Naisip din niyang umiwas ngunit kung isasaalang-alang kung gaano siya kaarugan kay Lin Feng, may mukha ba siyang umiwas? Sa pag-atake, masyadong mabilis ang kamao ni Lin Feng, hindi siya makaiwas kahit na gusto niya, ang tanging magagawa niya ay ipagtanggol ito. Boom! Isang napakarahas at brutal na chi ang kumalat sa atmosfera, ang kamao na natatakpan ng apoy ay sumugod sa hangin at nakita ng karamihan ang katawan ni Qiyong Biluo na pinalipad pabalik. Nakapagtataka, ang kanyang katawan ay nilamon ng apoy. Nang tumama ang kamao ni Lin Feng, ang kanyang katawan ay nilamon ng nakapapasong mainit na apoy. Inilabas ang purong chi na nagpapatay ng apoy sa kanyang katawan ngunit sunog pa rin si Qiyong Biluo. Ang mga mata ni Lin Feng ay mukhang napakalamig kahit na napapalibutan sila ng apoy. Ang dal-dal mo, kung gaano kakaina, ikaw ang nakakaawa. Sabi ni Lin Feng pagkatapos ay lumitaw ang isang nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Qiyong Biluo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 352, pagkamakasarili. Itinaas ng mga tao ang kanilang gulo upang tingnan si Lin Feng na napapalibutan ng gintong apoy. Mukhang minaliit natin si Lin Feng. Akala ng karamihan. Ang kamao ni Lin Feng ay sapat na malakas para mahiga si Qiyong Biluo, bukod pa, ang kanyang katawan ay nilamon ng apoy. Hindi naman mahina si Lin Feng, mas malakas siya kaysa sa inaakala nila. Marami pa rin sa kanila ang nag-iisip na hindi makakalaban ni Lin Feng si Qiyong Biluo, ngunit napatunayang mali sila. Posible na si Lin Feng ay nasa parehong antas ng lakas bilang Qiyong Biluo. Ngunit iyon ay magiging mas mahusay na labanan, mas excited ang karamihan. Ang masaksihan nila ang gayong labanan ay isang bagay na inaasam nila araw at gabi. Hindi na masama, at least hindi masyadong boring ang laban na iyon. Kung ikaw ay masyadong mahina, walang kabuluhan ang lumaban. Sabi ni Qiyong Biluo na hindi na mukhang malabo, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Naglabas pa siya ng konti ng battle energy niya at mukhang excited na excited. Kung mas malakas si Lin Feng, mas magiging kapana-panabik ang labanan, umaasa si Qiyong Biluo na magiging mas malakas si Lin Feng kaysa sa inaasahan niya. Napakamayabang. Biro ni Lin Feng nang makita niya ang pilit ng ngiti ni Qiyong Biluo. Isinasaalang-alang ang kanyang ugali, nais ni Qiyong Biluo na sirain si Lin Feng sa isang pag-atake upang ipakita ang kanyang lakas at pakainin ang kanyang kakuhan, iyon lang ang tanging paraan upang siya ay magmukhang prestihiyoso. Gayunpaman, ang sinabi niya ay isang paraan lamang upang kumbansihin ang kanyang sarili na siya ay mas malakas kaysa kay Lin Feng, siya ay labis na nakasentro sa sarili. Gagawin kong mas tawili-wili ang mga bagay para sa iyo kung gayon. Sabi ni Lin Feng at kaagad pagkatapos, may lumitaw na espada sa kanyang mga kamay. Ito ay maliwanag at nagliliwanag sa buong kapaligiran.
Imposibleng makatakas sa nakakasilaw nitong liwanag, ang espadang iyon ay tila nagninangas sa kapangyarihan ng araw, ang espada ay parang araw na nagbibigay liwanag sa mundo. Maraming sinag ng liwanag ang lumabas mula sa espada na nagpapikit ng mga mata. Hindi sila makatingin dito. Nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso, nakakatakot. Ang espada ni Lin Feng ay napakainit na parang araw. Blue Void Spirit. Nang makita ni Qiyong Biluo ang espadang iyon, kumirat ang kanyang puso, kaagad pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang espiritu. Ang mga patak ng ulan ay lumitaw sa kanyang likuran at pagkatapos ay naging kurtina ng malakas na ulan. Gayunpaman, habang pinapakawalan ni Qiyong Biluo ang kanyang espiritu, sumugod si Lin Feng at ang kanyang liwanag ng espada ay nabulag sa marami sa mga nanunood. Ang espadang iyon ay isang maningning na espada. Ang ekspresyon ng mukha ni Qiyong Biluo ay lubhang nagbago at ang kanyang malakas na ulan na kurtina ay nagsimulang lumipat patungo sa espada ni Lin Feng upang ihiwalay ito. Kasabay nito ang pag-atras niya sa bilis ng kidlat. Krr. Krr. Ang rain curtain ng asul na void spirit ay hiniwa at pagkatapos ay ang nakasisilaw na espada ni Lin Feng ay nalazlaz sa dibdib ni Qiyong Biluo. Ang madilim na pulang dugo ay tumalsik sa hangin at isang malalim na sugat ang lumitaw sa dibdib ni Qiyong Biluo. Kung naging medyo mabagal lang siya o hindi niya ginamit ang kanyang malakas na kurtina ng ulan, hiniwa na ng espada ang kanyang katawan sa dalawang bahagi. Mas mahina ka pa sa inaakala ko, sabi ni Lin Feng habang nakatingin kay Qiyong Biluo. Hindi niya siya pinatay, wala siyang pakialam kay Qiyong Biluo. Ang buong laban ay dahil gusto ni Qiyong Biluo na gamitin si Lin Feng para patunayan kung gaano siya kalakas sa lahat ng nasa akademya. Kaya't nagpa siya si Lin Feng na tulungan siyang makamit ang kanyang layunin at ipakita sa kanya kung gaano siya kitaw-tawa. Ang dalawang silhouette na ito ay lumulutang sa kalangitan, si Lin Feng ay mukhang walang pakialam habang si Qiyong Biluo ay mukhang mahina habang siya ay nagpupumilit na manatili sa hangin, habang nakatingin sa eksena, ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang akala nila ay ganap na kabaligtaran ng katotohanan. Dapat ay si Qiyong Biluo ang mayabang na panalo matapos talunin si Lin Feng sa isang welga, gayunpaman sa sandaling iyon, ang katotohanan ay ganap na naiiba. Hindi madalas lumaban si Lin Feng ngunit sa tuwing lumalaban siya, ito ay lubhang brutal. Sa bawat pagkakataon, mas nakikilala ng karamihan ang kanyang personalidad. Noong panahong lumaban siya kay Heimo, hindi kilala si Lin Feng at isa si Heimo sa nangungunang 10 estudyante ng akademya, nakita ng lahat ang resulta. Ang pangalawang beses na lumaban si Lin Feng sa Celestial Academy ay laban kay Du Guxiang, sa huli, si Du Guxiang ay lumuhad sa harap ni Lin. Ang pangatlong beses ay laban kay Dubi at pinutol niya ang kanyang braso, ito ay isang nakakagulat at kamanghamanghang labanan. At pagkatapos, nang isipin ng lahat na madaling matatalo ni Qiyong Biluo si Lin Feng, muli silang ginulat ni Lin Feng. Sinabi ni Lin Feng na si Qiyong Biluo ay mas mahina kaysa sa inaakala niya. Akala ng karamihan ay hindi makakayanan ni Lin Feng ang isang pag-atake at naniniwala sila na hindi maiwasang matalo si Lin Feng sa labanan. Ngunit walang pakialam si Lin Feng kay Qiyong Biluo. Si Lin Feng ay talagang palaging tumitingin sa kabila ng Qiyong Biluo at hindi kailanman itinuturing siyang isang kalaban o karibal. Ganoon ba? Sabi ni Qiyong Biluo na mukhang matalas. Sa likod niya, kumikislap ang asul niyang void spirit. Pagkatapos ay bumulong siya. Blue Void Underworld. Maaaring maputol ni Lin Feng ang patak ng ulan ngunit paano siya makakalabas mula sa asul na walang laman na underworld? Sa kalangitan, lumitaw ang mga patak ng ulan at agad na nag-transform. Sa isang patak ng ulan na kurtina na nagsimulang umuhos sa paligid ni Lin Feng. Hayaan mo akong tingnan kung paano mo matatakasan ito. Sabi ni Qiyong Biluo sa malamig na paraan nang makita niya si Lin Feng na napapalibutan ng asul na void spirit. Titig na titig ka ba? Sabi ng malamig at walang pakialam na boses mula sa likod ng kurtinang patak ng ulan. Ang silhweta sa gitna ng patak ng ulan na kurtina ay nahati sa dalawa at biglang nagkaroon ng maraming Lin Feng. Ito ay isang after-image na naiwan ng kanyang mabilis na paggalaw. Matapos makaiwas, nakatayo pa rin si Lin Feng sa gitna ng patak ng ulan na kurtina at walang pakialam na nakatingin kay Qiyong Biluo, na parang hindi man lang siya naantig sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang Blue Void Underworld ay hindi nakikita at hindi maririnig ngunit ito ay totoo. Ang mga patak ng ulan ay agad na nagsimulang bumuhos, ang mga pagbabago ay napakabanayad at halos imposibleng iwasan ang pag-atake na iyon dahil sa oras na ang isang magsasaka ay naramdaman na ito ay malapit na, ito ay huli na, gayunpaman, si Lin Feng ay naiintindihan kahit ang pinakamaliit na paggalaw. Dahil sa kanyang pagsasanib ng lupa. Kahit kaunting pagbabago ay hindi nakaligtas sa kanyang kamalayan. Sa sandaling makita ang mga patak ng ulan, lumipat na si Lin Feng. Paano ito posible? Bulong ni Qiyong Biluo na natulala. Nakapagtataka, naiwasan na ni Lin Feng ang asul na void spirit at lumitaw sa likod nito. Paano naging posible iyon? Nagkataon lang, dapat tama ako, swerte lang siya at buti na lang nakaiwas siya sa tamang oras. Ang mga mata ni Qiyong Biluo ay tila malamig sa yelo. Sa kalangitan, kumalat ang patak ng ulan at lumitaw si Lin Feng, nagkatitagan sina Qiyong Biluo at Lin Feng. Biglang nawala si Lin Feng sa kanyang unang posisyon, gayunpaman, ang unang posisyon ni Lin Feng ay biglang inatake ng asul na void spirit. Nagulat si Qiyong Biluo, nagkataon lang ba? Maswerte lang ba talaga si Lin Feng? Ang pinakamahusay na paraan para makaiwas sa asul na void underworld ay ang patuloy na pagbabago ng posisyon na hindi nagbibigay ng anumang pagkakataon para magsimula ang mga pag-atake. Gayunpaman, naiwasan ito ni Lin Feng sa unang pagkakataon, at sa pangalawang pagkakataon, ngunit nakatayo lang doon si Lin Feng na naghihintay. Ito at naiwasan pa rin ito ng kasing dali ng dati. Parang umaasa ka sa walang kwentang munting diwa mo para kumilos ng mayabang.
Kung wala ang kapangyarihan ng iyong espiritu, wala ka, hindi ka rin magiging kalaban ni Dubi. Sabi ni Linfang nang makita niyang si Qiyong Biluo ay mukhang desperado. Galit na galit si Linfang, ang espiritu ng isang cultivator ay nauugnay sa kanilang paglilinang, ito ay napakahalaga para sa isang cultivator, ang isang napakalakas na espiritu ay tumulong sa isang magsasaka na maging mas malakas ng mas mabilis, ngunit kung ang isang cultivator ay nakalimutan tungkol sa paglinang sa kanyang sarili at umaasa lamang sa kanyang espiritu, ang kadalubhasaan ay naging lubhang limitado sa kapangyarihan ng kanyang espiritu, sa huli, sila ay magiging isang walang kwentang cultivator. Ang paglilinang ay nangangailangan ng isang espiritu, ngunit sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kapangyarihan ng isang espiritu, ang isang cultivator ay hindi kailanman magiging tunay na malakas sa kanilang sarili. Sa sandaling iyon, tinuruan ni Linfang si Qiyong Biluo ng magandang aral. Sumang-ayon ang karamihan sa kanya. Napagtanto nila na hindi pa nagpakita ng lakas si Qiyong Biluo. Palagi na lang siyang umaasa sa kanyang espiritu, ngunit dahil napakalakas ng kanyang espiritu, nakalimutan ng mga tao ang kanyang aktwal na lakas. Palagi na lang nilang itinuturing si Qiyong Biluo bilang isang napakalakas na magsasaka at naniniwala na si Linfang ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay malayo mula doon. Sabi mo gusto mong pilahin ang cultivation ko at turuan mo ako ng leksyon, well, lampuhin ko ang cultivation mo para sa hinaharap, alam mo ang lugar mo. Sabi ni Linfang na ikinagulat ng mga tao. Si Qiyong Biluo ay kumikilos ng hindi kapani-pani walang egocentric, napilayan si Linfang kaya sa hinaharap, malalaman niya ang kanyang lugar. Ano ang magiging punto ng pag-alam sa lugar ng isang tao sa sandaling iyon pa rin? Ilalapat ni Linfang ang prinsipyo ng isang ngipin sa isang ngipin, nasabi na ito ni Qiyong Biluo kay Linfang, kaya inulit lang ito ni Linfang sa kanya. Bahagyang itinaas ni Linfang ang kanyang kamao at lumitaw ang apoy sa paligid ng kanyang mga kamao, nakakapaso ang mga ito. Tumaas ang temperatura at mabilis itong naging matinding init. Mamatay. Sabi ni Linfang, napuno ng nakamamatay na enerhiya ang kapaligiran, sumugod siya at binomba ng kanyang kamao ang kapaligiran, dumiretso sa Qiyong Biluo. Blue Void Drizzle. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na nag-react si Qiyong Biluo at nagsimulang bumuhos ang ulan, tila may bumabagsak na ilog mula sa langit. Hinaranggan nito ang daanan ni Linfang para pigilan siya sa paglapit. Hindi lang ikaw ang taong may espiritu. Tumiti si Linfang. Nagsimulang mag-zigzag ang isang lilang glow sa hangin patungo sa Qiyong Biluo na nagpabago ng kanyang ekspresyon sa mukha. Ang kanyang aswal na void drizzle ay humahadlang sa daanan ni Linfang kaya hindi niya ito magamit para harangan ang purple spirit o kailangan niyang harapin ang kamao ni Linfang sa halip. Blue Void Underworld. Galit na sigaw ni Qiyong Biluo, hindi na makatiis pa, ang kanyang silhouette ay kumikislap at bigla siyang sumugod patungo sa Yuklan na ikinagulat ng mga tao. Ang kanyang buhay ay sa iyo. Tumingin si Qiyong Biluo sa elder ng Yuklan. Dahan-daang lumingon si Linfang para tingnan si Qiyong Biluo, mukhang naaliw si Linfang. Ang mga taong iyon na nagmamalasakit lamang sa kanilang prestihiyo at dangal ay labis na mayabang ngunit sa loob, sila ay mga duwag na insekto. Kahit na sila ay mayabang, kapag sila ay nahaharap sa panganib, sila ay palaging gumagamit ng mga walang prinsipyo o duwag na pamamaraan, ngunit ang mga cultivator na may matayog at hindi sumusukong mga karakter ay patuloy na lumalaban kahit na mamatay ang kinalabasan, ang mga uri ng tao ay lalaban upang protektahan ang kanilang karangalan at integridad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 353, ang hula. Nang marinig ng elder ng Yuklan si Qiyong Biluo sa kanya at tumingin siyang ngumiti siya ng malalim at malalim. Sinabi mo na ikaw mismo ang gustong lumumpu sa kanyang cultivation, pumayag ako pero ngayon, natalo ka na. Ha, sumimangot si Qiyong Biluo at mukhang nagulat, natahimik siya saglit at pagkatapos ay idinagdag. Oo, natalo ako, kaya gusto ko siyang ibigay sa iyo. Gusto. Nawala ka, sino ang nagmamalasakit sa gusto mo? Hindi ko kailangan na magbigay ka ng kahit ano, kapag natapos mo na ang laban mo, aatake ako, pero hindi muna. Malamig at walang pakialam na sabi ng matanda habang umiiling-iling na nagpabuntong hininga ang karamihan. Nakakalungkot, inakala ng karamihan na si Qiyong Biluo ang pinakamahusay na estudyante ng akademya at si Linfang ang pangalawang pinakamahusay na estudyante, ngunit ang katotohanan ay ibang-iba, sila ay natulala. Ang taong itinuturing nilang pinakamahusay na estudyante ay hindi man lang may kumpara kay Linfang. Madaling natalo ni Linfang si Qiyong Biluo. Pagkatapos, dahil natalo si Qiyong Biluo, gusto niyang ibigay si Linfang sa Yuklan ngunit tumanggi ang mga tao ng Yuklan. Ang ngiti ng matanda ay maaari ding isipin bilang isang pagbabanta. Tumingin si Qiyong Biluo sa malamig na mga mata ng matanda at agad na tumalikod muli. Tumingin siya kay Linfang at sinabi, sa pagkakataong ito, natalo ako, Linfang, ikaw ang pinakamahusay na estudyante sa Celestial Academy, ang karangalang iyon ay sa iyo na ngayon. Magkamay tayo at, makipagpayapaan, okay. Nang marinig ni Linfang si Qiyong Biluo, siya ay natigilan, nakita ni Linfang ang lahat ng ito ay napaka-nakakatuwa. Naisip ni Qiyong Biluo na madali niyang matatalo si Linfang at gusto niyang pilayin ang kanyang cultivation para patunayan kung gaano siya kalakas, dahil natalo siya, gusto niyang makipagkamay at makipagpayapaan. Posible ba ang ganung bagay? Hindi mo ba nais na pilayin ang aking paglilinang? Sabi ni Linfang na may malamig na ngiti, na pinapikit ni Qiyong Biluo ang kanyang mga mata. Muli siyang lumingon, tumingin sa matanda at sinabi, ano ang gusto mong gawin ko? Sumali sa aking angkan, ang Yuklan. Sabi ng matanda na malamig at walang pakialam. Sige, pero may isang kondisyon. Sagot ni Qiyong Biluo na walang ibang pagpipilian. Isang kondisyon.
Pagkatapos ay kalimutan na ang tungkol dito, ang Yu Clan ay hindi nagkukulang sa mga taong gustong sumali. Sagot ng matanda habang malamig na nakangiti na ikinagulat ni Kyong Biluo. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses. Sige, iiwan mo ang lahat at magiging miyembro ng Yu Clan. Hindi ako miyembro ang sinasabi ko ay pagiging utusan. Mula ngayon, gagawin mo ang lahat ng hinihiling sa iyo ng Yu Clan. Sabi ng matanda na may malamig na ngiti. Isang miyembro. Katawa-tawa, kahit hindi naman masama ang natural na kakayahan niya, sa ugali niya ay napahamak siya na magkaaway, bakit siya gugustuhin kung hindi naman nila siya kayang itapon? Nang marinig ni Kyong Biluo ang salitang lingkod, hinailan niya ang isang mahabang mukha. Gusto ng Yu Clan na siya ang maging lingkod nila, napakarumi. Nagulat din ang mga tao. Ang elder ng Yu Clan nais ng isa sa kanilang mga kapwa-estudyante ng Celestial Academy na maging isang lingkod lamang. Ang paggawa sa kanya ay hindi mas mahusay kaysa sa isang alipin, hindi ba iyon isang kahihiyan para sa Celestial Academy? Bibigyan kita ng 10 segundo para pag-isipan ito. Malamig na sabi ng elder ng Yu Clan na nagpakilabot sa puso ni Kyong Biluo. Siya, si Kyong Biluo, ay magiging isang utusan. Namutla ang kanyang mukha, muling tumingin kay Linfang si Kyong Biluo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at kinakagat ang kanyang labi, may bahid pa ng dugo sa kanyang labi. Sumasang-ayon ako. Sagot ni Kyong Biluo. Sa wakas ay sumagot siya, talagang tinanggap ni Kyong Biluo na maging isang lingkod ng Yu Clan. Fiyu. Nagbubuntong hininga ang mga taong nasa lupa. Sinalakay ng puot ang kanilang mga mata, talagang mapangahas si Kyong Biluo, nakakagulat na naging isa siya sa mga katulong ng Yu Clan, sino ba ang magnanais ng ganoong uri ng henyo? Isa siyang hamak, isang walang kwentang tao. Pakiramdam ng karamihan ay nawalan sila ng mukha. Ang isang henyo ng kanilang akademya, ang itinuturing nilang pinakamahusay na estudyante sa buong akademya, ay magiging lingkod ng Yu Clan, anong biro? Nang maalala nila kung gaano siya ka-arrogant noon at kung paano nila siya sinasamba, nakaramdam sila ng pagkasuklam mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, si Kyong Biluo ay malayong maging kasing dakila ni Linfang. Napakabuti, kaya't ikaw na ngayon ang lingkod ng Yu Clan. Sabi ng matanda habang nakangiti, pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. Halika at tumayo sa likuran ko. Ibinaba ni Kyong Biluo ang kanyang ulo at lumipat sa likod ng elder, habang sinusulyapan si Linfang. Siya ay tumingin lubhang malungkot. Lahat ng nangyayari ay dahil kay Linfang, kung wala si Linfang, si Kyong Biluo pa rin ang magiging pinakamahusay na estudyante ng Celestial Academy at lahat ay sasamba sa kanya. Paano magtatapos ang mga bagay sa ganitong paraan? Nagkamali ang lahat dahil kay Linfang. Sa sandaling iyon, nakalimutan na ni Kyong Biluo na siya ang nagudyok kay Linfang sa lahat ng oras. Gusto niyang talunin si Linfang at pilayin ang kanyang kultibasyon upang patunayan ang kanyang lakas sa lahat. Nakakaawa. Malamig na sabi ni Linfang habang nakatingin kay Kyong Biluo. Kahit natalo si Kyong Biluo, ang kanyang talento ay hindi mapag-alinlanganan. Bukod kay Linfang, si Kyong Biluo ay isa ring nakasisilaw na bituin ng Celestial Academy, ngunit ngayon, siya ay naging isang utusan, iyon ay nakakaawa. Anong nakakaawa? Ikaw, Linfang, ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon na maging isang lingkod ng Yu Clan. Mapahamak ka, Linfang, ang tanging posibleng. Pagtakas ay kamatayan at walang magliligtas sa iyo. Ang matanda ay nakatitig kay Linfang na may malinaw na layunin ng pagpatay. Kinailangang mamatay si Linfang dito. Sinusubukan mo bang tautin ako? Sabi ni Linfang na parang walang pakialam. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi. Ito ay ang Celestial Academy. Kumunat ang noo ng matanda at agad na nagpanggap muli ng normal na ekspresyon ng mukha bago sinabi sa malamig na paraan. So ano? Ano man ang pagtingin mo sa Celestial Academy, hindi ka dapat gumawa ng gulo dito, dapat mas alam mo iyon kaysa sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin at walang makakapidyo sa akin na patayin ka. Sabi ng matanda habang nakangiti ng malamig at wala alam. Pagkatapos ay sumulong siya at tumalon mula sa puting crane. Gayunpaman, sa parehong oras, ang tunog ng isang scyther ay kumalat sa kapaligiran, isang tunog lamang ang kumalat sa hangin ngunit agad itong naging sanhi ng paghinto ng matanda. Itinaas ng matanda ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon kung saan ang nagmumula ang zither sound, biglang gamaan ang pakiramdam niya. Ito ay ang Eternal Misty Rain, bati ko sa senior. Sabi ng elder ng Yu Clan. Ang tunog ng zither mula sa malayo ay bumulaga sa lahat maliban kay Linfang na alam kung kanino ito nanggaling. Yan Yu Pingsheng, sa kanya ang tunog ng scyther kanina. Mawala. Ang mga salitang ito ay umalangaw sa kapaligiran. Hindi man lang galit ang boses na iyon, parang kalmado, payapa, malambot at banayad ngunit kumirat ang puso ng matanda. Sino ang maglalakas loob na tumanggi kay Yan Yu Pingsheng? Siyempre susundin ko ang utos ng senior Yan Yu, sabi ng elder ng Yu Clan na parang kalmado. Kagad pagkatapos, tumalikod siya, itinaas ang kanyang kamay at kumaway, kagad, lahat ng miyembro ng Yu Clan ay si Kyong Biluo ay namangha. Umalis. Aalis na lang sila ng ganyan. Hindi nila papatayin si Linfang. Eternal Misty Rain, ano ang ibig sabihin nito? At sino ang senior Yan Yu? Na iyon. Malamig na sumulyap si Kyong Biluo kay Linfang at nakita niyang casual siyang dumaan sa Yu Clan, na ikinagulat niya. Napakakalmado niyang kumilos. Napakabilis, ang Yu Clan ay nawala ng walang bakas. Tumingin si Linfang sa mga taong umaalis habang papaalis siya sa pampublikong plaza. Lahat sa umalis. Napatingin ang karamihan sa malawak na kalangitan habang nananatiling tahimik. Agad na umalis ang makapangyarihang Yu Clan dahil sa utos na ibinigay ng senior Yan Yu.
Sino si Yan Yashengping sa katotohanan? Tila mas maharlika at makapangyarihan. Pa siya kaysa kay Longding, ang mga miyembro ng Yu Clan ay walang pakialam kay Longding, ngunit tila natakot sila kay Yan Yu. Gusto ng lahat na maunawaan ang sitwasyon, ngunit ang isang bagay na malinaw sa kanila ay ang posisyon ni Lin Feng bilang pinakamahusay na estudyante ng Celestial Academy, walang sinuman ang makakaila doon. Dumating si Lin Feng sa Peach Orchard, hindi na siya gumagalaw sa kalangitan, naglalakad na siya sa lupa. Dahan-dahan siyang pumasok sa pavilion at si Yan Yashengping ay naglalaro pa rin ng scyther doon. Tila ang bagay na pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay ang kudyapi. Guro, anong nangyayari? Tanong ni Lin Feng. Kahit na makapangyarihan ang Yu Clan at gusto siyang patayin, pagkatapos ng mga salitang sinabi ni Yan Yashengping, agad silang umalis ng walang salita. Iniimbestigahan kanila, gusto nilang malaman ang bawat detalye ng background mo. Tumugon si Yan Yashengping na parang walang pakialam na medyo ikinagulat ni Lin Feng. Nais nilang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Mayroon bang anumang bagay na kawili-wili kahit na nagkakahalaga ng pag-alam? Hindi mo ba naisip na medyo kakaiba ang mga nangyari sa Lovesick Forest? Tanong ni Yan Yashengping habang nakataas ang kanyang ulo para tingnan si Lin Feng, na naging dahilan para biglang may naisip si Lin Feng. Ang mas ikinagulat ni Lin Feng ay na si Yan Yashengping ay tila mayroon mga sagot. Ito ay napakakakaiba, talaga. Sagot ni Lin Feng habang bahagyang tinatango ang kanyang ulo. Tila si Duan Wuya ang nagplano ng lahat. Pinatay ni Lin Feng si Yu Tianxing at si Yu Qiu ay dumating upang ipaghiganti siya, ngunit sa halip ay napilayan niya ang kanyang paglilinang ng mga tao mula sa Lovesick Forest. Bakit dumating ang mga tao sa Lovesick Forest para tulungan siya? Si Lin Feng ay hindi basta-basta nang huhula ngunit si Yan Yashengping ay gumagawa ng higit pang mga katanungan. Lin Feng, iniisip nila na maaaring may koneksyon ka sa Lovesick Forest. Dahil hindi nila mahanap ang totoong katotohanan, pumunta sila sa akademya sa pagtatangkang alamin. Sumagot si Yan Yashengping, ngunit nanginginig si Lin Feng. Mahina at mahinahon ang boses ni Yan Yashengping na nagbibigay impresyon kay Lin Feng na siya ay isang matalino at malayo ang paningin ng lalaki. Marahil ay may koneksyon si Lin Feng sa kanila. Si Yan Yashengping ay talagang isang prangka tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 354, ang portrait. Sa Imperial City, inakala ng mga tao na ang Yu Clan ang angkan na may pinakamahiwaga, pinangangasiwaan nila ang mga pangyayari discreetly, to the extent na hindi man lang alam ng juniors kung bakit prestihiyoso ang clan nila, nasanay na lang silang marinig ang sinabi ng iba. Minsan pinag-uusapan ng mga matatanda kung paano walang nang ahas na sakta ng Yu Clan. Sa silangang bahagi ng lungsod, mayroong isang hanay ng mga bundok na natatakpan ng mga kagubatan ng kawayan, ito ay isang napakagandang tanawin. Sa pagitan ng dalawa sa mga bundok, mayroong isang maliwanag na berdeng bukid kung saan mayroong isang palasyo at isang patio na itinayo, ito ang lokasyon ng Yu Clan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kagubatan ng kawayan, dalawang tao ang naglalaro ng chess. Ang isa sa kanila ay nasa katanghaliang gulang na may makikislap na kilay, mabituing mga mata, at mukhang maharlika, ang isa naman ay matandang maputi ang buhok, ngunit mukhang masigla at masigla pa rin. Guro, si Meng He ay nagkakaprobal makamakailan. Sa sandaling iyon, nagsalita ang Maringal na nasa katanghaliang gulang na lalaki habang gumagawa ng kanyang paggalaw. Hindi sumagot ang maputi ang buhok at sa halip ay nakatingin sa chessboard, mukhang irresoluting ngunit pagkaraan ng ilang sandali, gumawa siya ng kanyang hakbang at sinabi. Kahit na ang ilang piraso ay nasa labas ng laro, maaari pa rin nilang maimpluwensyahan ang takbo nito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanatiling tahimik saglit habang hinahawakan ng iba't ibang piraso ng walang humpay nang hindi kumikilos. Pagkatapos sinabi niya, bueno, dapat ba nating hayaan silang manatili sa labas o dapat nating patayin ang api? Nang matapos magsalita ang medyo may edad na lalaki, ginawa niya ang kanyang gumalaw. Isinasaalang-alang ang kanyang ugali, mas maganda kung hindi siya masyadong magalit. Nakita mo na ba ang bata? Tanong ng matanda na mukhang agrabyado. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumanggo at sumagot. Siya ay isang henyo, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan niya at ni Linhai. Kung siya ay magsisikap, siya ay magiging isang hindi kapani-paniwalang henyo. Ito ay talagang isang masamang relasyon. Bamantong hininga ang matanda. Sa isip niya, may isang imahe ng isang walang takot na binata. Kamusta si Tian Chen? Tanong muli ng matanda. Sa pagkakataong ito, bahagyang umiling ang nasa katanghaliang lalaki at isang salita lang ang sinabi. Hindi. Bigyan mo siya ng kaunting kalayaan, huwag mo siyang masyadong pigilan. Sabi ng matanda habang tumatango. Guro, paano natin ito haharapin? Tanong ng gwapong middle-aged na lalaki. Natahimik sandali ang matanda at pagkatapos agad na tumayo, tumingin siya sa malayo at nagsabi. Ang kaganapan ng dekada ay mabilis na nalalapit, ibalik si Tianming, at kung magalit si Tianming, magsalita tungkol sa alyansa ng kasal. Nang matapos siyang magsalita ay umalis na ang matanda, nang marinig ng nasa katanghaliang gulang ang matanda, isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Siya pagkatapos ay tahimik na tumango, noong mga araw na iyon, sa Imperial City, ang sitwasyon ay napakabagal na isang mahusay na pagkakataon, kailangan nilang ibalik si Tianming sa Imperial City. Sa gitna ng Peach Orchard, si Lin Feng ay tahimik, hindi pa rin niya maisip kung kanino siya may koneksyon. Guro, tinulungan mo na naman ako. Sabi ni Lin Feng kay Yan Yashengping, na ilang beses nang tumulong sa kanya. Hindi ako, sinabihan lang ako na siguraduhin ang iyong kaligtasan sa loob ng teritoryo ng Celestial Academy. Sagot ni Yan Yashengping habang iiling-iling ang kanyang ulo na ikinagulat ni Lin Feng. Sino ang nag-utos sa iyo? Tanong ni Lin Feng. Dapat kita dalhin kung saan.
Sagot ni Yan Yu Shengping habang nakataas ang ulo. Tumango si Lin Fang at pagkatapos ay nakita na lamang ni Yan Yu Shengping na itinago ang kanyang sitar, inalag ang kanyang katawan at agad na tumalon sa hangin. Gaano kabilis? Natigilan si Lin Fang, pagkatapos ay itinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa, nag-condense ng ilang purong chi at ang kanyang katawan ay bumeril sa hangin tulad ng isang arrow na umaalis sa busog at sumugod kay Yan Yu Shengping, sinusubukang abutin ang kanyang bilis. Si Yan Yu Shengping ay nangunguna sa daan at si Lin Fang ay sumusunod sa likuran, sabay silang nagmamadali sa himpapawid. Ang mga tao sa chi layer ay maaaring tumalon ng 100 metro sa hangin, habang ang mga tao sa Ling chi layer ay maaaring, umaasa sa isang solong pagtalon, maglakbay ng 1,000 metro sa himpapawid, at sila ay nakapagstay pa doon ng napakaikling panahon. Ang mga cultivator ng Zuan Chi layer, sa kondisyon na mayroon silang sapat na purong chi na maaaring lumipad sa hangin. Gayunpaman, ang mga cultivator sa mas mababang layer ng Zuan Chi layer ay hindi makakalipad ng malalayong distansya, dahil nangangailangan ito ng masyadong maraming purong chi, lalo na kapag gumagalaw sa mataas na bilis. Madali nang lumipad si Yan Yu Pingsheng sa himpapawid, ang mga tunay na malalakas na magsasaka ay may kapangyarihang lumipad sa kalangitan at sirain. Ang mga bundok, hindi ito kasinungalingan. Si Lin Fang ay nagpupumilit na abutin si Yan Yu Pingsheng, na parabang siya ay masusing sinusubok, na pinipilit siyang gamitin ang kanyang buong lakas upang makasabay. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga paa ni Lin Fang, ang dalisay na chi ay nakakapaso, tulad ng isang matinding apoy. Hindi siya tumigil sa pagsulong, at kasabay nito, ang sikat ng araw ay tumagos sa katawan ni Lin Fang. Ang kanyang buong katawan ay parang isang nasusunog na meteorite. Si Lin Fang ay napakabilis din at malapit na sumunod kay Yan Yu Pingsheng. Si Lin Fang ang tanging tao na nakakaalam kung gaano nakakapagod na makipagsabayan ng ganito katagal. Hindi rin alam ni Lin Fang kung gaano katagal sila lumipad ngunit sa wakas, sa isang punto, bumagal si Yan Yu Pingsheng at sinabi kay Lin Fang. Dumating na tayo, bumaba na tayo. Nang matapos siyang magsalita, si Yan Yu Pingsheng ay bumagsak sa lupa. Tumingin si Lin Fang sa ilalim ng kanyang mga paa, mayroong isang napakagandang palasyo na napapalibutan ng isang tahimik na kagubatan, na nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Ang Imperial Palace, ang lugar kung saan dinala ni Yan Yu Pingsheng si Lin Fang ay ang Imperial Palace. Tumingin si Lin Fang kay Yan Yu Pingsheng sa lupa at nakaramdam ng pagod. Ang paglipad sa kalangitan ay isang magandang pakiramdam ngunit ito ay nakakain ng labis na enerhiya, ang espiritu ay handa ngunit ang laman ay mahina. Matamang pinagmamasdan ni Lin Fang ang paligid, mukhang isang tahimik na nayon sa bundok. Hindi lamang isang napakaganda at marilag na palasyo, ngunit mayroon ding mga ilog, bundok at kagubatan ng kawayan, tulad ng isang microcosm. Napakaganda ng lugar na iyon, nakita ni Lin Fang ang tanawin na nakalulugod sa mata at isip. Sa sandaling iyon, medyo nagulat si Lin Fang, kitang-kita niya na sa ilang madilim na lugar, ang mga tao ay nakatingin sa kanila. Ito ang mga bantay. Tunit si Lin Fang ay nakadama ng kaganan, sa palasyo, iyon ay ganap na normal. Pumasok tayo, sabi ni Yan Yu Pingsheng habang nagsimulang maglakad. Nakapagtataka, malaya silang nakakagala sa manor, may tulay na bato at maraming natatakpan na corridors, parang pamilyar na pamilyar si Yan Yu Shengping sa palasyo. Parang pambihira ang social status ng teacher. Naisip ni Lin Fang habang nakatingin sa likod ni Yan Yu Pingsheng. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Lin Fang at Yan Yu Pingsheng sa harap ng batis at kagubatan. Sa wakas, may ilang tao, maraming tao ang gustong tumagos sa kailaliman ng kagubatan, gayunpaman, dalawang babae ang pumipigil sa kanila na makapasok. Walang kapasok. Ang mga kabataang ito ay walang pagpipilian kundi umalis. Sa sandaling iyon, napansin din nila sina Lin Fang at Yan Yu Pingsheng. Hindi nila maiwasang magmukhang kinakabahan. Senior Yan Yu, pwede mo ba kaming ihatid sa loob? Tinanong ang mga taong naglalakad patungo kay Yan Yu Pingsheng ngunit bahagyang umiling siya at sinabi. Kung handa siyang makita ka, gagawin niya. Pagkatapos sabihin ito, pumasok sina Yan Yu Pingsheng at Lin Fang sa kagubatan. Nataranta ang lahat nang makita nila iyon at sumigaw ang ilang tao. Kung gayon, bakit siya pinapasok sa loob? Dahil gusto niyang makita siyang muli. Walang pakialam na sagot ni Yan Yu Pingsheng. Pagkatapos noon, malinaw na naramdaman ni Lin Fang ang malamig na enerhiya na tumutusok sa kanyang likod. Pumasok sila sa kagubatan, sa paligid ay may mga bangin at bangin, kasing linaw ng mga salamin, marami ring mga puno at ilog. Bundok, tubig, damo, lahat ay nandoon. Ang kapaligiran ay napuno ng mga tunog ng mga umaagos na batis at ilog. Isang napakarilag at napakagandang silweta ang nakatayo sa harap ng isang bangin, may pinipinta siya. Siguro masyado siyang concentrated pero hindi niya napansin sina Lin Fang at Yan Yu Pingsheng. Tumiti si Yan Yu Pingsheng kay Lin Fang at tumango. Kaagad pagkatapos, tumalikod siya at iniwan doon si Lin Fang. Hindi na niya kailangang sabihin, naiintindihan na ni Lin Fang. Sa sandaling nakita niya na iyon ay ang Imperial Palace, naisip na ito ni Lin Fang, sa Imperial Palace, mayroon lamang isang tao na interesado kay Lin Fang. At maaaring humiling kay Yan Yu Pingsheng na protektahan si Lin Feng. Siyempre, siya iyon. Si Lin Fang ay normal na naglalakad, dahan-daang lumapit sa malambot at magandang siluet. Pagdating niya malapit sa kanya, kitang-kita niya ang imahe sa painting, na biglang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Hindi naman pareho. Walang romantic charm. Sabi ng isang malambot at malumanay na boses. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mahaba at payat na kamay, gusto niyang burahin ang lahat. Ganyan na ba talaga ako kagwapo? Pinutol ni Lin Fang na nagpahinto sa kanyang kamay sa hangin.
Tumingon siya at nakita si Linfang. Namula ang pisngi niya sa isang iglap. Gayunpaman, si Linfang ay nakatitig sa larawan sa dingding. Divine, majestic, long fluttering hair, inilalarawan nito ang isang malaya at walang pigeon na binata. Kung hindi si Linfang, sino pa kaya ito? Linfang, paano ka nakapasok dito? Tanong ni Duan Xinye, hindi niya akalain na biglang susulpot si Linfang, nagulat siya. Dinala ko ni Yan Yupingsheng dito. Sagot ni Linfang. Tahimik na dinala ni Yan Yupingsheng si Linfang sa loob ngunit si Lin hindi pa rin alam ni Fang kung ano ang eksaktong relasyon ni Yan Yupingsheng at Duan Xinye. Oh, hindi nakakagulat. Bulong ni Duan Xinye. Alam niya na binibigyan siya ni Yan Yupingsheng ng pagkakataon. Xinye, ikaw at si Teacher Yan Yu. Curious na tanong ni Linfang. Siya ang aking guro, tinuturuan niya akong tumugtog ng kundyaryo. Sagot ni Duan Xinye na nagpaginhawa kay Linfang. Hindi nakakagulat na si Yan Yupingsheng ay maaaring dumating at umalis ayon sa gusto niya. Siya ang guro ng musika ng prinsesa, iyon nga, ay isang napakahalagang posisyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 355, nakakaantig. Maliban sa mga kabataan, ilang sandali ang nakalipas, mayroon ding mga maharlika na may malapit na kaugnayan sa imperial na pamilya na labis na gumagalang kay Yan Yupingsheng, halatang pambihira ang katayuan sa lipunan ni Yan Yupingsheng. Nakakagulat na pinapabore ni Yan Yupingsheng ang prinsesa. Naisip ni Linfang, kung hindi niya dadalhin si Linfang dito para bigyan siya ng pagkakataong makilala siya muli. Linfang, aalis na ako, maaari kang bumalik mag-isa mamaya. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na boses ang kumalat sa kapaligiran, at nakita ni Linfang ang isang silhouette sa di kalayuan, ito ay si Yan Yupingsheng. Medyo nagulat si Linfang at ngumiti ng pilit habang umiiling. Iniiwan ni Yan Yupingsheng si Linfang sa Imperial Palace. Mukhang nagulat din si Duan Xinye nang makita niyang umalis si Yan Yupingsheng. Agad niyang sinabi, Linfang, ano sa palagay mo ang aking husay sa pagpipinta? Ang pagpipinta ay may higit na kagandahan kaysa sa akin. Tumiti si Linfang. Napakaganda ng larawan ni Duan Xinye. Mabait ka lang. Bulong ni Duan Xinye habang mukhang nahihiya. Pagkatapos ay hinailan niya si Linfang at sinabing, sumama ka sa akin. Dinala ni Duan Xinye si Linfang sa isang kuweba. Pagdating nila malapit sa kuweba, natuklasan ni Linfang ang isang lugar na may pambihirang kagandahan at kagandahan. Ang mga piraso ng muebles ay nasa isang magandang tanawin, mukhang napakaganda at elegante. Ilang sandali pagkatapos, dinala ni Duan Xinye si Linfang sa isang silid sa loob ng kuweba. Sa loob, nandoon ang matamis na halimuyak ng isang batang babae, ang silid ay mukhang eksaktong silid na natutulog ng isang binibini. Linfang, dito ako nakatira, gusto ko ang kalmado at katahimikan kaya napagpasyahan kong manirahan dito. Walang makakaabala sa akin kapag nandito ako. Sabi ni Duan Xinye sa malambot at malumanay na boses, kaagad pagkatapos, itinuro niya ang ilang mga painting. Nang makita ni Linfang ang mga larawang ito, siya ay natulala, ang buong dingding ay natatakpan ng mga larawan, lahat sila ay mula sa iisang tao. Si Linfang. Nang makita niya ang mga larawang ito, naramdaman ni Linfang ang panginginig ng kanyang puso, kung hindi niya nakilala si Meng Qing, kung gayon ay nakipagrelasyon siya kay Duan Xinye, ang magandang prinsesa, nang walang pag-aalinlangan. Linfang, hindi ba mas maganda ang mga larawang ito kaysa sa labas? Si Duan Xinye ay nakatingin kay Linfang sa kanyang maganda at malamlam na mga mata, mukhang medyo naiinip. Napakaganda nilang lahat, sagot ni Linfang. Kumislap ang mga mata ni Duan Xinye, pagkatapos ay hinailan niya si Linfang patungo sa gilid ng kama at sinabi, Linfang, maupo ka, gusto kong tikman mo ang ginawa kong tsaa. Ito. Mukhang nahihiya si Linfang. Iyon ang kwarto ni Duan Xinye, at ang kama na iyon ay ang kama kung saan natutulog ang isang prinsesa, mabango pa ito tulad niya, nahihiya si Linfang na hinayla sa kama. Linfang, nahihiya ka pa ba sa mga ganyang bagay kapag kasama mo ako? Mahina na sabi ni Duan Xinye, pagkatapos ay nagsimula siyang kumukulo ng tubig para sa tsaa. Tumiti si Linfang ng pilit at tumingin kay Duan Xinye na mukhang clumsy talaga, hindi niya maiwasang ngumiti at umiling, isa siyang prinsesa, malamang bihira niyang gawin ang mga bagay na iyon sa sarili niya. Tumingin si Linfang sa paligid niya, habang tinitingnan ang lahat ng portrait niya, iniisip niya kung araw-araw siyang iniisip ni Duan Xinye. Xinye, hayaan mo akong gawin ito. Sabi ni Linfang na naglalakad patungo kay Duan Xinye na sinusubukang kunin ang tasa na hawak niya. Hindi na kailangan. Kaya ko ito. Sabi ni Duan Xinye habang binawi ang kanyang kamay. Pagkatapos, tumaylay ang tubig, sumigaw si Duan Xinye at nahulog ang tasa sa lupa. Gustong saluhin ni Duan Xinye ang tasa ng tsaa ngunit hinawakan ni Linfang ang kanyang kamay at pinigilan siyang gumalaw, pagkatapos ay bumasag sa katahimikan ang tunog ng tasa ng tsaa. Gayunpaman, si Duan Xinye ay tila hindi niya narinig, ibinabalang niya ang kanyang ulo at tumingin sa palad ng kanyang kamay. Isang tasa lang ng tsaa, hindi mahalaga. Ang pure chi ay nagsimulang mag-alon sa kamay ni Linfang na nakahawak sa kanyang kamay at nagsimulang pagalingin ang kanyang maliliit na paso. Muli niyang binuksan ang kamay niya, nakatingin si Duan Xinye sa kamay na umaalis sa kanya at bigla siyang nalungkot pero ngumiti siya ng mainit at malumanay. Maglakad-lakad tayo, sabi ni Linfang. Nakita niyang masyadong kakaiba ang manatili sa silid ni Duan Xinye. Sige, sabi ni Duan Xinye sa malambing na tono habang tumatangop. Pagkatapos ay umalis silang dalawa sa kuweba. Linfang, may gusto sana akong itanong sa iyo. Habang umaalis sa kuweba, si Duan Xinye ay nanatiling tahimik ng ilang sandali at sa wakas ay tumugon. Ano ito? Tanong ni Linfang habang nakatingin sa kakaibang ekspresyon ng mukha ni Duan Xinye.
May impression siya na iniiwasan ni Duan Xinye ang kanyang mga mata. Tumingin si Duan Xinye kay Lin Feng, nanginginig ang kanyang mga labi, mukhang kinakabahan siya ngunit sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magtanong. Lin Feng, ang magandang babaeng nakasuot ng puting damit, gusto mo ba siya? Medyo natigilan si Lin Feng, hindi niya akalain na magtatanong si Duan Xinye sa kanya ng ganoong tanong. Oo. Agad na tumanggo si Lin Feng. Ang Diyos ang yelo na iyon ay laging tahimik na nakatayo sa tabi niya, para siyang anino niya, walang hinihinging kapalit, lahat ng ginawa niya ay para sa kanya. Kahit na malamig siya, ramdam ni Lin Feng ang kanyang pagmamahal, lalo na sa mga panahong nasaktan siya o nasa panganib, galit na galit si Meng Qing na nagsimulang mag-freeze ang kanyang katawan. Ang kapakanan lang ni Lin Feng ang inaalala niya, higit pa sa sarili niya. Noon pa man ay alam na ni Duan Xinye ang tungkol sa kanya, ngunit hindi niya maiwasan, mukhang malungkot siya. Nanatili silang tahimik ng ilang oras at dumating malapit sa isang batis at naupo sa isang bato. Dumampot si Duan Xinye ng ilang maliliit na bato at itinapon ang mga ito sa batis na naging sanhi ng alon ng tubig. Lin Feng, papakasalan mo ba siya? Tanong ni Duan Xinye, nang hindi napigilan ang sarili, habang nakatingin sa mga alon ng tubig. Gagawin ko, matatag at diretso ang sagot ni Lin Feng. Siyempre, pakakasalan niya si Meng Qing. Mahal na mahal nila ang isa't isa kaya kailangan nilang gumawa ng opisyal na pledge of love. Ang swerte niya talaga. Sagot ni Duan Xinye sa mahinang boses. Gusto ko rin makasama ang mahal ko at makasama siya. Gusto kong panuorin ang pagsikat at paglubog ng araw-araw kasama niya, gusto kong panuorin ang daloy ng tubig ng mga batis. Hindi nakaimik si Lin Feng. Halatang naiintindihan niya na ang taong mahal niya ay siya. Lahat ng mga larawang ito ng kanya ay nagpapaliwanag sa kanyang mga intensyon. Pero dapat kong sabihin ito ng malinaw, para sa mahal ko, kaya kong iwanan ang lahat, hindi ito problema. Sabi ni Duan Xinye sa mahinang boses na parang bumubulong sa sarili. Kaagad pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Lin Feng habang nakangiti sa mainit at banayad na paraan. Ang ilang mga tao, kung napalampas nila ang isang pagkakataon, ay nagsisi sa buong buhay nila. Dahil ito ang kasalukuyang sitwasyon, bakit hindi samantalahin ang anumang posibilidad at pagkakataon? Lin Feng, kung tatalikuran ko ang aking katayuan bilang isang prinsesa, iiwan ang aking tahanan, at ang katayuan bilang unang asawa, matatanggap mo ba ako? Ang boses ni Duan Xinye ay malambot, gumagalaw at nakakaantig. Siya ay may kahangahangang katayuan sa lipunan ng isang prinsesa, maaari siyang magpakasal sa sinumang napakayaman o makapangyarihang tao at milyon-milyong tao ang mahuhulog sa kanyang kagandahan, ngunit dahil kay Lin Feng, handa niyang talikuran ang lahat, ang kanyang katayuan sa lipunan, ang kanyang tahanan, at maging ang titulo ng asawa, dahil sinabi ni Lin Feng na pakakasalan niya si Meng Qing. Sa madaling salita, hinihiling ni Duan Xinye na maging concubine ni Lin Feng. Napakalalim ng pagmamahal niya sa kanya, paano siya mananatiling kalmado? Habang nakatingin sa magandang ngiti na iyon, nanginginig ang mga labi ni Lin Feng, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, hindi niya alam kung ano ang gusto niya. Kung hindi mo ako gusto sa ganoong paraan, maaari lang akong manatili sa iyong tabi at maging iyong lingkod, maglilingkod ako sa inyong dalawa. Patuloy ni Duan Xinye na may parehong napakagandang ngiti sa kanyang mukha, ito ay lubhang nakakaantig at nakakaantig. Nanginginig ang mga labi ni Lin Feng ngunit kaagad pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga kamay, inilagay ito sa mga balikat ni Duan Xinye at hinayla siya sa kanyang mga braso, pagkatapos ay niyakap niya ito at hinayla ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Sa kanyang kagandahan, kakisigan, banayad na kalikasan, na may ganoong malalim at dalisay na paibig, hindi maaaring manatiling hindi apektado si Lin Feng, imposible para sa kanya na hindi magagalaw, isang hayop na may malamig na dugo lamang ang mananatiling hindi maaapektuhan ng gayong purong pagkilos ng paibig. Ang problema ay sa puso ni Lin Feng, si Meng Qing lang ang naroon. Kani-kanina lang, talagang lihim na siyang nagpasya na papakasalan niya si Meng Qing. Kung tatanggapin niya si Duan Xinye, ano ang maibibigay niya sa kanya? Wala siyang maibibigay sa kanya ngunit hindi inisip ni Lin Feng na hindi hihingi ng anumang kapalit si Duan Xinye, gusto lang niyang mapalapit sa kanya, kahit na siya ay maging isang utusan. Nang maramdaman ni Duan Xinye ang mainit na katawan ni Lin Feng, ngumiti siya, para siyang isang maningning at kahangahangang bulaklak. Gayunpaman, kahit na siya ay nakangiti, ang malinaw na luha ay nagsimulang damaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pag-ibig ay maaaring maging kahanga-hanga at kahanga-hanga, ngunit maaari rin itong maging banayad, tahimik at masakit.